Siyempre po may dahilan kung bakit paborito si Kit Jimenez at saka si Richie Rivero ng mga fans. Pero ang tanong, overhype ba yung mga yan? Porma lang ba yung dalawang basketballista? Now, pag-usapan po natin yan, what to expect with these two basketball players sa PBA. Tanong pa nga, magkakontrata pa kaya itong si Kit Jimenez? Pag-usapan natin. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Nalaman ko na talaga na sikat sila kasi grabe yung pagkagawa ko ng content. Ang dami pong nagre-request, ang dami pong comment, ano? Lalo na ito si Kit Jimenez, no? YouTube sensation. Siyempre, suportahan natin yung kapwa natin YouTuber na basketball players. Hindi porket YouTuber ka, wala ka nang ibang alam gawin, ano? Marami nagsasabi na maliit kasi yan, sir. Pero may mga nagsasabi rin na, totoo ba, na talagang kasing lupit niya si Terence Romeo. At may good news ako, may nakita ko ditong video, pero screenshot lang papakita ko na nagpa-practice na siya. San Miguel Beer. Kaya good luck po kay Kit Jimenez. Pero ang tanong, Kit Jimenez, magaling ba talaga yan? Uubra ba yan sa PBA? May mga nagsasabi na maliit yan sa PBA. Di kakayanin yan. Iba na ngayon yung PBA. And plus, ang problema pa, sa San Miguel siya napunta. Sabi ko nga, it's either a blessing or not because ang daming magaling sa San Miguel Beer, man. Paano siya mabibigyan ng opportunity doon? Di mababangko lang siya. Or worse, mabibigyan ba siya ng kontrata? Yan yung isa. Para kay ano naman, para kay Pogi naman na si Richie Rivero, sa akin, 6'1 lang din yan. So, he's not that big. Pero, I think he will get an opportunity sa Phoenix LPG Super Fuel Masters, no? Na makapaglaro. It's just up to him. Kasi nagka-injury na rin ito dati. Nakapaglaro na rin siya sa marami na rin experience and we know that both of them are scorers. But both of them doesn't have the height. Ganun naman talaga yung Pilipino. Minsan karamihan ng magagaling natin na kulang sa height eh. Hindi naman tayo wala naman lahi itong mga ito, no? Hindi ko alam kung may lahi na Amerikano or European para lumaki. Which is the disadvantage talaga of the Philippines. So with the way basketball is going na sa Asiano, ang lalaki na rin natin at saka maraming mga imports, mahihirapan talaga itong dalawang players na ito to actually compete with the bigger leagues or with the bigger teams. Pero sa aking palagay po, minsan mahirap pag sikat ka. Minsan kasi, alam mo yung katulad kay Kai Soto, di ba si Kai sobrang sikat, tapos yung expectation ng taas, hindi niya ma-meet kasi gusto natin mapunta siya sa NBA. This could be the same problem that they would be having in the PBA. You know, like Kit Jimenez, we know him as a scorer, magaling mag-dribble, sikat. So, you know, pwedeng mag-surpass yung expectation ng mga fans. Tapos yung ma-deliver niya is mababa. Meron kasing ganito po kasi, no, sa akin, meron pong magaling na atleta, meron pong sikat na atleta. And hindi porket sikat ka, magaling ka na ng atleta or ganun ka nakagaling. Magagaling sila. That's no question on that. Pero iba yung talaga yung, parang sinabi natin sa boxing kung hindi porket champion ka, sikat ka. No? So, iba po yung sikat, iba po yung talagang yung talented. They're talented, however, physically challenged sa PBA dahil maliliit sila. But, their guards naman ang problema, doon talaga tayo marami. So siguro gusto ko lang siguro i-share kaya ako 'to ginawa that it's either a curse or a blessing of being popular because of the expectations and dahil lagi kang pag nag-uusapan ng mga tao. And that's why ito nga alam ko na nagkaroon pa ng issue to si Richie Rivero dahil sa endorsement niya kaya siya nawala sa college 'di ba? Naalala niyo 'yun? But I have a good feeling about Richie Rivero is picked second round, so is most probably gonna get an opportunity. It's up to him. But for Kit, he will have a mountain to climb, and if he doesn't make it to SMB, which I think he will, then he can always go back to the other leagues na mabibigyan siya ng opportunity. And sometimes nainisip ko rin, depende na rin yan sa agent I think the agent can find a way to make business deals
in the other leagues and give him better opportunity. Because if you're talented, you're talented. Bonus talaga yung mga sikat na kagaya ni Richie at saka ni Keith Jimenez. Pero ako, tanong ko sa inyo gusto ko kasing mas makilala itong dalawang basketballista na ito as I will start to cover more on the basketball side of the sports. Sa tingin nyo, sino sa kanila yung mas magaling at sino sa kanila yung magbo-blossom sa Philippine Basketball Associations? I mean, that's an honest question sa inyo guys. Kasi nakita ko nga sa draft, depende kasi, no? Depende kasi sa sitwasyon at saka sa opportunity na ibibigay sa kanila ng kanilang coaches. Yun ang problema ni Kit siguro dahil mas matindi mga players ng San Miguel kaysa sa Phoenix eh. Well, my opinion. Pero kayo, ano pong opinion nyo? Hype lang ba tong dalawa na ito? Forma lang ba o talagang may galing? Let me know. Kwentuhan po tayo. Ako po si Paul Salud kung just in case di ka pa naka-subscribe dito. May liga ko sa basketball, boxing at MMA. Yan po yung usually na kinukwento-kwento ko. Okay? And by the way, shoutout po sa Sports Plus PH. Yan yung sponsor ng video nito. If you want to register, just scan the link with the QR code.